Salamat po sa inyong patuloy na pagseserbiso para sa Western Visayas. Ang home region ko at ng buong pamilya Ontiveros. Yes po, sa mga wala kahibalo. Kami nga mga Ontiveros, mga taga-Panaygit, mga taga-Iloilo, Capiz, kag siyempre, taga rito sa Aklan-gid kami. Kaya natutuwa talaga ako tuwing may pagkakataon na makauwi dito. Para na rin siyang homecoming. Lumaki man ako sa Maynila, proud Ilongga pa rin ako. Sabi nga po nila, ang puso at kilos ko ay very Ilongga pa rin. Managid kuno ako sa daddy ko. Mabuti talaga at nagtipon tayo ngayon, lalo na't panahon na naman ng krisis. Kaya naman mas mahalaga pa ang papel ng mga RDC ngayon. Sa panahon na mas nangangailangan ang ating mga kababayan, kayo ang maaasahan namin sa national government para magsabi kung ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin, lalo na pagbuo ng national budget. Kayo ang kasama nila. Kayo ang mas nakakaalam kung anong mga serbisyo at programa ang kailangan nila. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit ang mga RDC ang isa sa mga panangga natin laban sa korupsyon. Hindi na dapat maulit ang mga nakagawian noon kung saan naglalagay ng kung ano-anong budget items na hindi naman dumaan sa mga RDC. Sa mga taong mas nakakaalam kung saan ba dapat talaga mapunta ang pondo ng taong bayan. Iyan ang ilan sa mga inaasahan sa atin ng mga kababayan natin na ating pinaglilingkuran. Kayo at ako bilang mga lider sa gobyerno man o sa pribadong sektor, inaasahan nila tayo na humanap agad ng solusyon. Ngayon sumisirit ang presyo ng gas at iba pang bilihin, sinuportahan ko at binoto ang pagbigay ng kapangyarihan sa presidente para isuspend o bawasan ang excise taxes sa petroleum products. Agarang solusyon ito. Pero may reservations din ako dahil ang pagsuspend ng excise taxes ay short-term lang. Good for, sabi nila, just the first few weeks of a war. Pero di natin sigurado ganong katagal ito tatagal. Huwag naman sana masyadong matagal. Alam din nating lahat na patuloy lang tataas ang presyo ng langis sa world market. Kaya ang bawas sa pump prices ay maaaring maliit at maaaring delayed pa. Ito po ang dahilan kung bakit bukod sa pag-aaral pa namin kung dapat ding isuspend o bawasan ang VAT sa mga petroleum products, final na rin po natin ang isang bill para sa 52.8 billion pesos supplemental budget na naglalayong pondohan ang mga subsidy programs. 12 billion pesos para sa pampublikong tsuper at transport sector, 2.8 billion pesos sa magsasaka at mangingisda, at 38 billion pesos sa repatriation at reintegration ng distressed OFWs. At ito po para lang sa unang 3 buwan ng krisis na ito. Patuloy pa rin siyempre ang trabaho ko bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography at Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Mahal na mahal ko rin po ang ating mga lola at lolo. At ngayong senior citizen na rin naman ako, personal na rin po ito sa akin. Yes, last month, nag-60 na po ako. Sana natatawa kayo kasi mukha lang akong 59. Kaya proud din ako na naipasa natin ang health outreach to seniors and indigent persons na magbibigay ng libreng hearing aids, wheelchairs, at iba pang assistive devices sa kanila.
matagumpay din nating naipasa ang Philippine Geriatric Center Bill na magtatayo ng dedicated hospital at regional centers para sa pangangailangang pangkalusugan ng ating mga lola at lolo. Kapapasa lang din natin sa Senado ng National Autism Care, Support and Inclusion Bill na magbibigay ng improved care, services, and inclusion para sa persons on the autism spectrum at para na rin sa kanilang mga pamilya at carers. Pinag-uusapan na rin po namin sa plenaryo ang mga amendments sa Safe Spaces Act para lalo itong magkaroon ng ngipin laban sa gender-based harassment, lalo na ngayon na laganap na ang AI deepfakes. So ito naman yung isang negatibong aspeto ng AI, kabaliktad ng mga positibong sinabi sa atin kanina ni Sexo Lidum. Kasama rin dito ang amendment sa Anti-OSAIC Law para mas protektahan ang ating mga bata sa digital world. Habang kami sa Senado ay nagsusubok tumingin sa buong bansa, kayo po ang kapiling at karamay na mga komunidad diri sa Western Visayas. Mas kilala niyo po sila. Mas alam po ninyo kung ano ang mga kinahanglan. Importante na nag-uusap tayo ngayon. Ngayong may krisis, kailangang may mabilis, epektibo, at maaasahang mga serbisyo. Tandaan natin na ipinagkatiwala sa atin ng ating mga kababayan ang mga posisyong hawak natin ngayon. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Magsamahan tayo, magdamayan tayo, magtulungan po tayo para sama-sama nating malampasan ang mga problema ng bansa. Sa huli, tiwala ako. Lalabas tayong mas matapang, mas matatag, at mas maunlad na mga Pilipino. Damogid nga salamat sa inyong atanan, maamogid nga siyamat. Mabuhay ko kayong lahat. Mabuhay Western Visayas!